Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, hiningan ng courtesy resignation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete upang maiayos ang istruktura ng kanyang administrasyon matapos ang nagdaang 2025 midterm elections. Ayon kay Pangulong Marcos, resulta ang hinahanap ng taong bayan, hindi politika at mga pagdadahilan, kaya naman kikilos na ang pamahalaan. Layon ng paghingi na ito ng courtesy resignations na mabigyan ng panahon ang Pangulo upang tingnan ang naging performance ng bawat kagawaran at malaman kung sino-sino ang mananatili sa pagsaserbisyo alinsunod sa recalibrated na mga prioridad ng administrasyon. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na bagamat nakapaglingkod ng may dedikasyon at profesionalismo ang karamihan, kailangan ng tumagon sa mga suliranin ng bansa sa pamamagitan ng renewed alignment, faster execution at isang results-first mindset. Hindi naman mahihinto ang serbisyo ng gobyerno sa pagbabagong ito, kung saan sinabi ni Pangulong Marcos na ang meritokrasya ang magiging gabay sa pagbuo ng kanyang leadership team. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagiging bukas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pakikipagbati sa mga hindi kasundo sa politika para sa ikatatatag ng Pilipinas ayon sa Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Nilinaw na Malacanang na para sa lahat ng hindi nakakasundo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa politika ang naging pahayag ng Pangulo nang sabihin nito na bukas siya sa pakikipag-ayos. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni Communications Undersecretary Claire Castro na malinaw ang nais ng Pangulo. Ayaw nito ng gulo at hangad niyang magkasundo ang lahat. Ayon sa opisyal, kung magkakasundo kasi ang lahat, mas matututukan ng public servants ang kanilang trabaho at mas matutugunan ang pangangailangan ng publiko. Bukod dito, ang alok na pakikipagkasunduan niya, hindi dapat nilalapatan ng kondisyon ng sinuman, lalo't para naman ito sa bansa at sa mga Pilipino. Pagbibigay diin ng opisyal, si Pangulo Marcos hindi lalabag sa batas para lamang mapagbigyan ng interes ng iilan o para lamang makipagbati sa sinuman. Sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, binigyang diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang pagiging bukas sa reconciliation na tinutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay hindi lamang tumutukoy sa mga Duterte. Hindi aniyan nito maapektuhan ang accountability ng sinumang politiko kabilang na ang pangalawang Pangulo na nahaharap sa impeachment case. Nilinaw ni Castro na ang reconciliation na ito ay para sa lahat ng mga tao na maaaring hindi kapareho ng paniniwala, prinsipyo o polisiya ni Pangulong Marcos. Aniya, nangangahulugan lamang ito ng hangarin ng punong ekutibo na makasundo ang lahat para sa mas pinagandang serbisyo sa publiko. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, 20 pesos rice program, target ng Department of Agriculture o DA na mapakinabangan ng 14 na milyong Pilipino. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Porsigido ang Department of Agriculture na palawakin ang sakop ng pilot test para sa 20 pesos kada kilong rice program para mapakinabangan ito ng 14 na milyong Pilipino pagdating ng Setyembre. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., ang second phase ng pagbebenta ng bigas ay ilalarga sa mga probinsya ng Mindanao dahil dito may pinakamataas na antas ng kahirapan. Kabilang dito ang Zamboanga del Norte, Basilan, Cotabato, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Davao Oriental, Sorsogon at Maguindanao del Norte. Ang third phase naman ay magsisimula ng Setyembre na ilalarga sa Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Catanduanes, Agusan del Sur, Sarangani at Dinagat Islands. Sa ngayon, binabalangkas na ng DA ang ilang mga opsyon para mapanatili rin ang programa hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2028 na posibleng pakinabangan ng hanggang 15 milyong pamilya o katumbas ng 60 milyong mga Pilipino. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tututok ang National Food Authority o NFA sa mga lugar na mababa ang bilihan ng mga trader sa mga palay ng mga magsasaka. Kasunod ito ng napapabalita ang 12 hanggang 13 piso na lamang ang bilihan ng mga trader sa mga palay ng magsasaka sa ilang mga lugar. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na may mga lugar na walang kakumpetensya ang mga trader kaya binabarat namang ito ang mga magsasaka. Aniya, kung papasukin ng NFA ang mga naturang lugar ay magkakaroon na ng kompetisyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yung mga ganitong hakbangin, makakatulong pa rin yan sa ating mga magsasaka doon sa mga lugar na nag-harvest pa rin. Kasi ang peak ng harvest natin, March, April at saka yung early May. Nagsisimula na rin doon sa ibang lugar yung preparasyon para sa pagtatanim naman. Ngayong darating na agulan, May, June, ang karamihan ng taniman din dito sa mga lugar na ito. Itong strategy na to, of course, ay talaga nakaplano na yun para rin sa parating na wet season natin. Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, patuloy na pagtaas ng inireremit na dibidendo ng mga Government and Controlled Corporation o GOCC, patunay ng mabuting pamamahala at fiscal discipline sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. ayon sa Department of Finance o DOF. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Binigyan diin ni Finance Secretary Ralph Recto na ang patuloy na pagtaas ng mga iniririmit na dibidendo ng mga government-owned and controlled corporation ay sumasalamin sa good governance at fiscal discipline sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni Recto kasunod ng mahigit 70 billion pesos na halaga ng dividendo na naipasa ng mga GOCC sa national government sa unang quarter pa lang ng taon. Ayon kay Recto, ang mga kita mula sa non-tax revenues gaya ng dividend remittances ay mahalaga sa pagtustos ng mga programa ng pamahalaan ngayong taon. Anya, ang pagtaas ng kanilang performance ay ang patuloy din pagtaas ng kalidad ng kanilang serbisyo sa publiko. Alinsunod sa Republic Act No. 7656 o ang dividend law, obligadong mag-remit ng hindi bababa sa 50% ng kanilang netong kita ang mga GOCCs kada taon. Upang lalo pang mapalakas ang non-tax revenue, sinikayat ng DOF ang mga GOCCs na itaas ito sa 75%. Sa kabuang 76 billion pesos na remittance ay ambag mula sa 50 GOCCs kung saan 13 sa mga ito ay nagbigay ng hindi bababa sa 1 billion pesos bawat isa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagsasampa ng kaso sa mga personalidad na isinasangkot sa umano'y maanomalyang OWA 1.4 billion peso land deal transaction, posibleng maisakatuparan ngayong buwan ayon sa Malacanang. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Posibleng bago matapos ang buwang kasalukuyan ay maikasana ang pagsasampa ng kaukulang asunto laban sa ilang mga opisyal ng OWA sa pangunguna ng dating administrador nito na si Arnel Ignacio. Ito'y kaugnay ng sinasabing maanomalya at hindi dumaan sa tamang proseso ng OWA 1.4 billion peso land deal transaction. Sa panayam, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na may report na patungkol sa umano'y katiwalian na kung saan bahagi ng ulat ay kung paano na isakatuparan ang transaksyon nang walang kaalam-alam ang Board of Trustees. Sa gayon, ani Castro ay nagpapatuloy pa din ang pagsisiyasat at inaalam kung sino pang mga opisyal ang maaaring sangkot sa sinasabing nadiskubreng irregularidad. Kahapon ay inanunsyo na ng palasyo na tinanggal na din sa pwesto ang isa pang opisyal ng OWA at yan ay sa katauhan ni Deputy Administrator Emma Sinclair. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, muling iginiit ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang political persecution na ginagawa ang pamahalaan kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon kay Undersecretary Castro, ginagawa lamang panangga ni Roque ang pagsama sa mga Duterte para palabasin na naharap siya sa isang political persecution. Binigyang din niya na hindi pag-aaksaya ng oras ang pagtugi sa isang pugante na tulad ni Roque. Kaugnay nito ng pahayag ng dating presidential spokesperson na nag-aaksaya umano ng oras at pondo ng bayan sa paghahanap sa kanya. Ang paghahanap na isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung magboluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Si PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, ayaw patulan ng Commission on Elections o COMELEC ang banta ni Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema na may ilalabas siyang anomalya ng House of Representatives at COMELEC kung hindi ito ipoproklama. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco na prosesong legal ang pagsususpende sa proklamasyon ng Duterte Youth dahil sa pending na kaso nito sa poll body. Gate ni Laudianco, hindi maaaring basta lang tatakutin ang mga ahensya ng pamahalaan na gumagawa ng kanilang tungkulin kung hindi nila nagustuhan ang mga nagaganap. Batas po itong pinapatupad natin, mga prosesong legal. So pumailalim po tayo dito. Tanggapin po natin na may mga prosesong legal na dapat tayong sumailalim kahit pa sabihin natin na medyo inconvenient para sa isang partido o kaya hindi nagugustuhan. Pero ganito po talaga ito ang batas, ito ang proseso. Ipinaliwanag din ni Laudianco na hindi na ipoproklama ang Duterte Youth Party List dahil sa may kumukwestiyon sa registration ng kanilang party list. Batay sa mga tala, nag-grant ang kanilang registration sa Commission on Bank, ngunit nakaligtaan ang publication nito. May ilan din silang mga kaso kabilang na ang red tagging. Pending siya ngayon dapat ma-resolve. At ito yung tamang pagkakataon para resolvehin ito. Ikalawa pa po yung mga aligasyon at mga kaso na mabibigat din po tungkol sa kanilang mga pahayag, tungkol sa red tagging at iba pang maaring maituring na paglabag sa mga umiiral na batas panghalala. Kaya po sinasabi lang naman natin, walang kumikwisyon, nakakuha sila ng boto, walang kumikwisyon, nanalo. Ngunit may mga pending na mga issue na dapat ma-resolve bago pa man sila maproklama. Si COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudianco. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, wala sa plano ng pamahalaan na magtayo ng pansamantalang tulay habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na matatagalan kung magtatayo pa ng temporaryong tulay bilang alternatibong daan. Aniya, sa ngayon ay bababaan na lamang muna ang kapasidad na papayagang dumaan sa San Juanico Bridge. I think the arrangement for now is actually to temporarily allow 3 tons na load capacity, but in the next few months actually, pag natapos po namin yung retrofitting of some of these segments, we might be able to increase a little bit on the load limits po. Samantala, ibinahagi ni Secretary Bonoan na tatapusin hanggang 2026 ang detalyadong engineering design ng ikalawang San Juanico Bridge. Ayon sa kalihim ng DPWH, hiwalay na isa pang permanenteng tulay ito na ididisenyo na mas mahaba sa kasalukuyang San Juanico Bridge na aabot sa 2,600 meters. Aniya, malalaman pa kung magkano ang kailang ilaan na pondo rito kapag natapos na ang plano ng tulay. Mas mahaba po ito. I think this will be about 2,600 meters. Well, we will know actually after the detailed engineering designs have been completed po. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ikakasa ng pamahalaan ang planong rehabilitasyon ng EDSA bago ang ASEAN Summit sa 2026. Sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na prioridad nilang ayusin ang bahagi ng EDSA mula Pasay hanggang Shaw Boulevard sa southbound at northbound. Aniya, layo nilang matapos ang rehabilitasyon ng bahagong ito hanggang sa katapusan ng 2025. Then the rest of the sections will follow through. Ang kwan po namin dito, plano namin dito, while we are going to put priority to those sections from Pasay to Shaw Boulevard, there may be other sections that we may start also na hindi naman masyadong makakaabala dun sa traffic during the summit in Manila. Samantala, inaasahan na makakaapekto sa daloy ng trapiko ang isasagawang rehabilitasyon sa EDSA. Gayunpaman, tiniyak ni Secretary Bonoan na katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA
at Department of Transportation o DOTR ay mahigpit nilang paplanuhin ang daloy ng trapiko sa oras na sisimula na ito. Ito ay upang maibsan ang posibleng abala na dulot ng muling konstruksyon ng EDSA. I think MMDA and DOTR are actually having the protocols and the traffic management plan laid out already so that tinitignan po nila kung ano yung mga alternate routes that is available and how to manage actually the internal traffic in EDSA during construction po. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 10,000 working visa sa Czech Republic ang nakaantabay para sa mga Pilipino na nais magtrabaho sa nasabing bansa. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang pagbubukas ng trabaho para sa mga Pilipino sa Czech Republic ay upang matugunan ang tumataas na pangailangan nila sa mga technical worker. Sa ngayon, aniya ay mahigit 11,000 overseas Filipino workers o OFWs ang nagtatrabaho sa nasabing bansa. Ani Secretary Kakdak, mas pinipili nila ang mga Pilipino dahil sa natatanging kalidad ng trabaho ng mga ito. Larangan ng trabaho, hardworking, yung kalidad at saka yung puso. Yung mga tanyag na ng mga katangian, alam na natin yung bukod sa talino, galing, ay may puso sa trabaho. Masisipag ang mga Pilipino at mga loyal ang ating mga kababayan. Sinabi naman ni Secretary Kakdak na kabilang sa mga trabaho na alok ng Czech Republic ay para sa sektor ng transportasyon, manufacturing, hospitality at iba pang trabaho na may kinalaman sa technical. Dadaan ang mga aplikante sa mga pribadong recruitment agency ngunit maigting na tututukan ito ng DMW upang maiwasan ang illegal recruitment. Kikilalanin lang amang ng Czech side kung ano yung legal na proseso which is through the DMW, through a DMW license agency kung saan rin-regulate natin yung mga lisensyadong ahensya. So these are the things na sinasaalang-alang natin at yung 10,500 visa quota, kikilalanin lamang ng mga Czech visa issuing authorities yung legal na proseso. Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Mindanao Solon may alinlangan sa planong Unified Visa System sa ASEAN. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nagpahayag ng alinlangan ng isang mambabata sa pagkakaroon ng isang ASEAN Unified Visa System. Sa isang forum sa Bangkok, Thailand, inihayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco na umaasa siyang makikibahagi ang Pilipinas dito na posibleng matalakay sa ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas sa susunod na taon. Pangamba ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, mas magbubukas ito ng pintuan para sa pagpasok ng mas maraming espiya mula China. Ang nasabing sistema ay kahalintulad ng Schengen Visa sa Europe kung saan maaaring maglibot ang isang turista sa iba't ibang bansa sa rehiyon gamit lamang ang isang visa. Git ni Rodriguez, mas lalong malalagay sa panganib ang pambansang seguridad ng Pilipinas sa ilalim ng sistemang ito dahil maaaring kumuha sila ng visa sa ibang ASEAN country at makakapasok na sa Pilipinas nang hindi dumaraan sa masusing pagsusuri. Ipinaalala niya ang mga ulat ng mga Chinese nationals na nahuli malapit sa mga kampo ng militar at sensitibong tanggapan ng pamahalaan na karamihan ay pawang mga nagpanggap umano na turista, estudyante o negosyante pero espiya pala ng China. Nanawagan si Rodriguez sa mga opisyal ng DOT at mga stakeholders ng industriya ng turismo na isaalang-alang muna ang pambansang interes at seguridad bago suportahan ang ASEAN Unified Visa Plan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Pansamantala po nating ihinto ang paghahatid ng mga balita dito sa Ang Pilipinas Ngayon upang bigyang daan ng isang presidential special coverage kung saan ay magbibigay ng talumpati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa presentasyon ng mga bagong batas sa stakeholders ngayong Huwebes sa Palasyo ng Malacanang. Narito na po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Secretary Luke Bersamin, please take your seat. The Senate President Francis Escudero, and the other members of the Senate here with us today, the Senior Deputy House Speaker Aurelio Gonzalez, and other honorable members of the House of Representatives, the honorable members of the Cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. Our partners and stakeholders from the DepDev. This is our new terminology for what used to be NEDA, and for the PhilVox Modernization Act. Fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon sa inyo lahat. Ngayong araw, formal na natin ipinipresenta ang dalawang batas na nalagdaan kamakailan lamang. Sa tulong ng mga batas na ito, makakamit natin ang ating layunin na gawing mas maayos, mas ligtas, at mas maginhawa ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Sisimulan natin sa pagpapatibay sa NEDA upang maging isang ganap na kagawaran, ang Department of Economy, Planning and Development or DepDev, ngayon ang NEDA. Marami ang nagtatanong, bakit pa ba natin kailangan yung DepDev? Sa mga nakaraang taon, nakita natin maraming mahuhusay na plano ang nananatiling plano na lamang. May mga proyektong inaprubahan, ngunit hindi lahat ay kaagad nating naisasagawa. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng wasto at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Titiyakin natin na ang DepDev na pagka may ipinangakong tulay, paaralan, health center, mga kalsada ay matatapos sa tinakdang panahon at magagamit ng isang bayanan. Hindi lang po puro plano. Dapat nakikita at nasusubaybayan natin ang progreso ng ating mga proyekto. Sa ilalim ng DepDev, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin, at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, may iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Upang magampanan ng DepDev ng maayos ang kanilang tungkulin, umaasa ako makikipagtulungan sa atin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hamon ko sa gabinete at mga pinuno ng ahensya, siguruhing matatapos ang mga proyekto ng ayon sa schedule at sa budget. Hindi na tayo papayag na may masyadong cost overrun, mayroong mga time extension, wala namang makatwirang dahilan, and no to non-performing projects. Nasabi ko na rin noon na dapat lahat ng ODA loan, lalo na ang mga lubos na na-delay, ay masusing pinag-aaralan. Mas magiging stricto na rin ang approval ng ODA loan simula na ngayon. Kasabay nito, nangangako tayo na magiging mas mahusay at tapat ang pamahalaan sa paggugol ng pondo ng bayan. Sa ganitong paraan, mas tataas ang kalidad ng ating buhay. Ngunit, kahit gaano pa kahusay ang plano, kung hindi natin mapaghahandaan ang sakuna, baliwala rin ng ating pagsisikap. Hindi lang tahanan o kabuhayan ang maaaring mawala, pati rin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya't pinapalakas natin
ang paghahanda laban sa sakuna at itinaguyod ang kaligtasan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng PhilVox Modernization Act. Alam natin na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Lindol, pagputok ng bulkan at iba pang sakuna, hindi na yan bago sa atin. Hindi rin pwede iasa sa swerte ang ating kapakanan at kaligtasan. Kailangan ay laging tayong handa sa maaaring pinsalang dala ng kalikasan. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, tataasan natin ang taunang pondo ng ahensya sa loob ng 5 taon upang makabili sila ng mas modernong kagamitan at makakapagpagawa ng mas makabagong pasilidad. Magpapatayo ang PhilVox ng bagong laboratorio, Centralized Data Center, Learning Hub. Palalawakin palalo natin ang monitoring network at pag-iigtingin din ang pagmamatyag sa mga aktibong bulkan sa buong bansa. Gagamit na ang PhilVox ng machine learning upang mas mapabilis ang pagsusubaybay at pagre-report sa taong bayan ng mga babala. Sa puntong ito, nais ko pong kilalanin ang ating mga siyentipiko, eksperto at field personnel sa PhilVox na patuloy na nagsisilbi upang magkaroon ang bawat pamilyang Pilipino ng kapanatagan at kapayapaan. Hindi po mapapantayan ang mga sakripisyong inialay ninyo upang matiyak ang kaligtasan ng sambayanan. Bagamat araw-araw ninyong hinaharap ang panganib na kaakibat ng inyong trabaho, hindi kayo nag-aatubiling pumunta sa inyong field site, umaga man o gabi. Kasabay nito, hihiyakatin ko ang ating mga kabataan na linangin ang mga kaalaman sa siyensya upang maging mas marami tayong volcanologist, siyentipiko, eksperto. Yan ay ilalagay natin sa DOST or PhilVox na hinaharap. Ang hamon ko sa DOST at PhilVox, panatilihin ninyo ang mataas na kalidad ng inyong serbisyo, ang profesionalismo, ang pagmamahal sa bansang Pilipinas sa inyong mga kawani. Gaano man kalaki ang pondo ay mawawalan ng saysay kung walang puso at paglilingkod. Patuloy po ang pagbibigay ng suporta ng pamahalaan upang mas mapalalim ang inyong kaalaman. Sa pamamagitan ng ating mga batas, isinusulong natin ang gobyerno hindi lamang maging sa papel, kundi maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Hindi lang nakatuon sa mga malaking proyekto, kundi sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Hindi magiging ganap ang 2 batas na ito kung hindi dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan ng lehislatura at ehekutibo. Patunay lamang na kapag kapakanan ng taong bayan ang inuuna, mas mabilis nating makakamit ang inaasam nating resulta. Muli, maraming salamat po sa ating mga mambabatas. Sama-sama po tayo magtulungan upang maitatag ang isang bagong Pilipinas na mapayapa, makatarungan, at may malasakit para sa lahat. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. Inyo pong napakinggan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa presentasyon ng mga bagong batas sa stakeholders ngayong Huwebes sa Palasyo ng Malacanang. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Sa iba pang mga balita, pinaigting na police visibility bahagi ng mas malawak na estratehiya ng pambansang pulisya upang ilapit ang serbisyo sa publiko. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Tiniyak ng Philippine National Police na mararamdaman ng publiko ang pinaigting na presensya ng pulisya sa mga komunidad. Ito'y bilang bahagi na rin ng estratehiya ng PNP upang ilapit ang serbisyo sa publiko alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang presensya ng mga pulis sa komunidad ay hindi lamang makahadlang sa krimen kundi makatutulong upang maibalik ang tiwala sa kanila ng publiko. Kaya naman ang atas ng PNP Chief sa mga commander sa ground, dalasan ang pagpapatrolya ng mga pulis sa matataong lugar gaya ng mga transport hub, mga commercial center, gain din sa mga pook pasyalan. Pinakikilos din anya ang mga junior officer para tumao sa mga police post upang tiyakin na aktwal na presensya ng mga naka-duty na pulis ay mapalalakas ito ang pananagutan at itaguyod ang pagsunod sa mga deployment protocol. Mula sa Kampo Krame para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Climate Change Commission o CCC, hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang kanilang Local Climate Change Action Plan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine. Hinihikayat ng Climate Change Commission o CCC ang bawat lokal na pamahalaan sa bansa na i-update ang kanilang Local Climate Change Action Plan o LCAP. Ayon sa datos ng CCC, tumaas ng 42% ang bilang ng LGUs na nagsumite ng kanilang Local Climate Change Adaptation Plans mula 2021 hanggang 2022. Ang LCAP ay isang plano na nilikha ng mga lokal na pamahalaan upang tugunan ang mga alalahanin sa pagbabago ng klima. Ito ay tumututok sa kapwa pag-aangkop sa pagbabago ng klima at pagbabawas ng mga emissions sa greenhouse gas. Narito ang pahayag ni Secretary Robert E.A. Borge, ang Vice Chairperson at Executive Director ng Climate Change Commission. Importante na may tulong ang ating mga local governments alamin kung ano ang climate change, ano ang epekto nito at ano ang dapat gawin para ayaw kasi natin na mag-increase ang losses and damages. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Sa pagdiriwang ng 127th Philippine Navy Anniversary, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong hukbong dagat para sa kanilang natatanging tapang at katapatan sa tungkulin magmula pa noon at hanggang sa kasalukuyan. In every mission, the Navy proves that maritime strength is measured by the character, clarity of mission, and the commitment of those who serve. That same commitment to duty was clearly seen in the West Philippine Sea and in other maritime outposts. The Navy personnel serve as peacekeepers both in land and in sea, remaining steadfast as ever, upholding our nation's maritime entitlements with dignity and with courage. Binigyang diin din ng Pangulo ang patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating mga karapatan sa karagatan na alinsunod sa international law. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Provincial Health Office ng Ilocos Norte nakahanda na para sa palarong pambansa. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag.
Impasigurado ti Provincial Government of Ilocos Norte Provincial Health Office ang nakasagana dagiti nagduduma mga counterparts da kastamat iti opisina da para iti palarong pambansa nga may uswat ditoy probinsya. Kinunan ni Provincial Health Officer Rickson Balalyo nga addan ti coordination kadagiti aming municipal ken city health office iti probinsya nga agbalin ability centers ken playing venue ket nabilin dagitoy a makipartisipar iti nasao nga palaro. Agarup 7 nga ili ken 2 nga syudad ti agbalin ability centers ken playing venue para kadagiti ay ayam iti nasao nga tornyo. Malasid kadagiti medical frontliners at dapay responders ken volunteers manipod iti Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, dagiti soldado, Philippine Red Cross, Mariano Marcos State University, Northwestern University, kanda dumapay nga asosasyon dito Ilocos Norte. Impanamnama ti opisyal at ti designasyon dagitoy ket saan laeng nga kada venue no di ket iti kaday ayam ket adda ti nakasagana nga agasistir a doktor ti palarong pambansa ket mangrugi intuno Mayo 24 ken agmodo intuno Hunyo 2. Manipod Arpilawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, kaligtasan ng mga kalsada para sa mga bata at iba pang vulnerable sector, binigyang diin sa pagdiriwang sa Road Safety Week sa Region 1. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Obserbaran ti Land Transportation Office wenno LTO Region 1 ti Road Safety Week manipod Mayo 19 aginggat Mayo 23. Ti aktibidad ket adaan iti tema a Drive to Protect Safe Streets, Safe Children. Kabinadang ti LTO iti programa ti La Union Police Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency, Office of the Public Safety ken Civil Service Commission Region 1. Sigon iti LTO Region 1 sagudayan ti tema ti Road Safety Week ti kinapatag ti panakasalaknib dagiti ubing kanda dumapay a vulnerable road users baban iti responsable a panagmaneho, panakapasaya at dagiti kalsada ken naingat a panakaipatungpal dagiti lintag trapiko. Dito Region 1 ti panakaobserbar ti Road Safety Week iti LTO ket idadaulwan LTO Regional Director Glorioso Daniel Martinez ken Assistant Regional Director Eric Suriben. Iti mensahe ni Director Martinez kinunana a masapol ti madagdagos a reforma iti kinatalgad dagiti kalsada. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 1,000 senior citizens sa Eastern Samar tumanggap ng mas mataas na social pension mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Inabotin 1,321 nga kablas ng mga senior citizen ha RTC Eastern Samar ang kinarawatan na doble nga social pension ng gobyerno ha payout nga gindumara han Department of Social Welfare and Development kon DSWD ha municipal gym kakalop nga adlaw Mayo 21. Ang distribution hantag 6,000 pesos na pension para in first and second quarter hininga tuig 2025 ingin pasilitaran ni Mr. Ryan Carlos Guerra, Program Development Officer han Social Pension Program han DSWD Field Office 8. Antes palaron ang ayuda nga nakantidad hin ika-20 tag 1,000 pesos kada bulan usa nga orientation nga open forum ang gindumara pagklaro parte hini nga programa. Ngan hailarom han Republic Act 11916 o Social Pension for Indigent Seniors Act. Inumintohin 1,000 pesos di ka nga 500 ang kada bulan nga pensyon han kwalipikado nga mga senior citizen han nasod. Tiga nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod.
blood donation program gaganapin sa bayan ng Bontoc, Southern Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Ang Rural Health Unit Kunarichu sa lungsod sa Bontoc, Southern Leyte katabaya ang Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter magpahigay ng mass blood donation program karong adlaw nga Biyernes, Mayo 23, 2025 sa Bontoc Municipal Activity Center. Magsugod kini sa alas 8 antak na sa buntag hangtod na sa alas 2 antak na sa hapon. Ang unang usa ka gatos ka mga blood donors makadawat og t-shirt ug libre nga paniudto. Sumala pa sa mga eksperto ang pagdonar og dugo, nagtanyag og daghan nga mga benepisyo sa panglawas. Para sa nagdonar, lakip na ang pagpauswag sa kahimsog sa kasing-kasing, pinagi sa pagpamino sa sobra nga level sa iron, pagpadasig sa produksyon sa pula nga selula sa dugo o pagsunog sa mga kalorya. Dugang paniyana ang regular usab nga pagdonar og dugo, mamahimong makapakunhod sa risgo sa mga kondisyon sama na lamang sa hemochromatosis o pipila ka mga kanser nga naglambigit sa taas nga level sa iron. Busa giauhag ang tanan nga mga buntukanon sa pagtubag sa panawagan sa pagdonar og dugo aron nga makadungtong sa kinabuhi sa mga labing nanginahanglan. Balita gikan sa Southern Leyte kini Sir Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. City Engineers Office ng Cagayan de Oro pansamantalang nag-augment na sa garbage collection sa lungsod. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Mitabang na ang City Engineers Office sa Cagayan de Oro sa pagkolekta sa nagtipod og basura human nga nakasinati ang syudad sa grabe nga gidaganon sa basura sulod sa pila na kasimana gumikan usab sa problema sa garbage collection sa bisan asa nga bahin sa syudad. Kini ang gibutyag ni Engineer Joel Mungmungan, Department Head sa City Engineers Office atol sa Meet the Press sa Cagayan de Oro Press Club. Mahinumduman nga daghan ang mipadangat sa ilang concern kalabot ini nga problema sa Tencel Environmental Management nga dili gakakuha ang basura base sa gitakda nga schedule. Matod pa ni Engineer Mumungan, igo lang sila mitabang gamit ang ilang equipment ug pipila sa ilang personahe hangtod sa gayon nga man-normalize na ang garbage collection. Gani man ang buhatan na mismo ang nagpalit sa ilang PPE o personal protective equipment alang sa ilang personahe. Sa gipahigan nga pagtagbo karong bag-o uban sa City Local Environment and Natural Resources Office kauban mga concerned department heads sa City Hall ug sa mga pribadong sektor nasabutan nga paningkamutan nila nga masulbad kini nga problema sulod nini nga semana. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Department of Science and Technology o DOST Region 9 nakiisa sa ika-15 taong anibersaryo ng Philippine Rubber Research Institute sa Zamboanga, Sibugay. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Nakikiusa ang Department of Science and Technology Regional Office 9 o DOST-9, pinagi siya ang Provincial Science and Technology Office sa Zamboanga, Sibugay sa ika-15 katuig kasaulugan sa pagkamugna sa Philippine Rubber Research Institute o PRRI sa Zamboanga, Sibugay. Ang selebrasyon gipahigayon sa Atrium Hall sa Provincial Capitol nga nahimutang sa Ipil Heights sa lungsod sa Ipil sa Zamboanga, Sibugay. Ang pagsalmot sa DOST sa selebrasyon nagpamatod sa kaakuhan ini alang sa kauswagan o kalambuan sa industriya sa guma sa Pilipinas o sa Philippine Rubber Industry. Ang tema sa selebrasyon karong tuiga, Strengthening the Rubber Industry with Science, Partnership and Service, daan sa sama-samang paglago at pagsulong sa gumagaang buhay sa bagong Pilipinas. Ang tema naghulagway sa mahinungdanong kontribusyon sa PRRI sa kalambuan sa ekonomiya sa nasod, ilabi na sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay.
Ang selebrasyon nagpasunday gusab sa mahinungdanong yugto sa kasaysayan diin ang DOST-9 subling nagpamatod sa iyang kakuhan nga suportahan ang mga inisyatiba sa PRRI. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo ngayon sa Butuan. 21 milyong pisong halaga ng communal irrigation system sa Prosperidad, Agusan del Sur itinurn over ng National Irrigation Administration o NIA sa Caraga Region. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Sumapad. Malampusong gipahigayon ang turnover ceremony sa Patinay Communal Irrigation System bag-uhay lamang ngadto sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur nga nagtimaan sa usa ka groundbreaking milestone sa paglambo sa agrikultura sa komunidad. Kining importanteng okasyon nagpasabot sa kulminasyon sa walay kakapoy nga paningkamot sa paghatag og serbisyo sa irigasyon sa 152 ka hektarya nga umahan nga nakabenepisyo sa 83 ka mag-uuma ug nagbag-o sa kinabuhi sa dili maihap nga mga pamilya. Ang Patinay Communal Irrigation System gitukod nga adunay budget nga 21,750,000 pesos gikan sa Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component. Ang proyekto naglambigit sa canalization, canal structures o road surfacing og nahuman adtong Hulyo 31, 2024. Kining landmark nga proyekto andam na sa pagrevolusyon sa mga gawi sa agrikultura sa lugar, pagsiguro sa dugang nga produktibidad sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga benepisyaryo. Ang Patinay Farmers Irrigators Association nga gilangkuban sa 83 ka mga mag-uma maoy mudumala og magmentenar sa sistema sa irigasyon nga mag-angkon niining mahinungdanong infrastrukturas nga mag-umol sa kaugmaon sa agrikultura sa ilang komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Halos 300 kabataan sa Iligan City idineploy sa ilalim ng Special Program for Employment of Students o SPES. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Opisyal na nga gideploy sulod sa 20 ka adlaw nga trabaho ang dulaan 300 ka mga kabatanunan sa Iligan City isip mga benepisyaryo sa Special Program for Employment of Students o SPES sa Department of Labor and Employment karong tuiga. Matud ni Ninya Rica Mahinay, usa ka accountancy student ug usa sa mga benepisyaryo sa maong programa, dako kini og tabang sa iyang pag-eskwela kay ang iyang sweldo magamit sa pagbayad sa iyang tuition ug pangtabang sa iyang pamilya. Gipambit usab ni Public Employment Service Office o IC Catherine Shira Quitos nga tumong ninyang pagtabang sa mga estudyanteng nag-edad og 15 hangtod 30 aron mapadayon ang ilang edukasyon pinaagi sa temporaryong trabaho matag summer. Gipasabot pod ni Quitos nga 60% sa sweldo sa mga benepisyaryo ang mogikan sa lokal nga kagamhanan sa Iligan samtang ang nabiling 40% gikan sa dole. Kabahin kini sa mas lapad nga tumong sa gobyerno ubos sa bagong Pilipinas, usa ka lakang padulong sa mas inklusibong kalambuan, diin ang kabatanunan gihatagan og kusog ug kahigayunan alang sa mas maayong kaugmaon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, mapapakinggan na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Win Peñano makalipas ang ilang paalala. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklab Laya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work,
And I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklablaya. Wherever your duty may take, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnegosyo at kalakalan. Aabot sa 5.34 billion pesos ang ilalaan ng Tourism, Infrastructure and Economic Zone Authority o TIEZA sa operasyon at pangunahing mga proyektong pang-infrastruktura nito ngayong taon. Ayon kay TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid, inaprubahan ng TIEZA Board of Directors ang Corporate Operating Budget o COB noong February 18, 2025. Kabilang sa mga proyektong popondohan ay ang 1.55 billion peso na subsidiya sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA 2025 bukod pa sa 2 billion pesos na halaga ng mga proyektong inaprubahan ng board sa unang bahagi ng taon. Sinabi pa ni Lapid na ginawad na sa WTA Architecture and Design Studio ang 99.2 million peso project para sa engineering study ng West Philippine Sea at kalapit na mga isla nito. Isang architecture firm na binuo ni William T. Jr. ang siyang loan bidder ng proyekto. Iginawad noong Desyembre, binigyan ang WTA ng 180 araw o hanggang Hunyo ngayong taon para kumpletuhin ang proyekto. Ang TIEZA na isang government-owned and controlled corporation o GOCC ay infrastructure arm ng Department of Tourism o DOT at siyang nangangasiwa sa paglikha at pagpapatakbo ng tourism enterprise zones. Hawak din ng TIEZA ang 8 hotels at resorts, gayon din ang 2 golf course. Pinopondohan ng GOCC ang operasyon mula sa 50% ng koleksyon sa travel taxes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng piso kontra dolyar ngayong 2025 hanggang sa susunod na taon. Sa Foreign Exchange o FX Quarterly Report ng Singapore-based DBS Bank Limited para sa ikalawang quarter ng 2025, tinataya nitong tutuntong pa sa 55 pesos and 6 centavos ang peso level ngayong quarter, 55 pesos and 4 centavos sa ikatlong quarter at 55 pesos and 2 centavos sa ikaapat na quarter ng taon. Ayon sa ulat, tumaas ang halaga ng piso ng 4.2% laban sa dolyar sa unang 100 araw ng ikalawang termino ni US President Donald Trump. Ngunit bagyang humina ito ng 0.2% matapos ipahayag ni Trump ang 17% tariff sa mga produkto mula sa Pilipinas bilang bahagi ng kanyang Liberation Day policy laban sa mga trading partner ng US. Gayunman, bumawi ang piso ng 1% mula nang i-anunsyo ni Trump ang 3 buwang moratorium sa mga taripa noong Abril 9. Tinukoy ng DBS na kabilang ang piso at Thai baht sa mga pinakamahal na currency sa rehiyon, habang ang Chinese yuan at Indonesian rupiah naman ang itinuturing na pinakamababa ang halaga. Nakikita rin ng DBS na lalakas pa ang piso dahil sa inaasahang pagliit ng kasalukuyang account deficit ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Umakyat ng 2.5% ang vehicle sales sa Pilipinas nitong Abril, ang pinakamabagal na paglaki sa loob ng 7 buwan buhat sa pagbaba ng passenger car sales. Sa ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA, lumalabas na umabot lamang sa 150,654 units ang sales sa unang quarter ng taon. Mas mababa ito kung ikukumpara sa 146,920 na sasakyang naibenta noong Enero hanggang Abril ng 2024. Ang 2.5% growth ay ang pinakamabagal na paglaki sa sales simula nang natamo ng industriya ang 2.4% sales noong Setyembre ng nakaraang taon. Itinuturing na dahilan ng pagbagal ang bentahan ng sasakyan noong nakaraang buwan ay ang humihinang demand sa passenger car segment na mayroong 6,498 units na naibenta, 23% na mas mababa kung iahambing sa 8,449 units na naibenta noong Marso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balita ang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Ako po muli si Win Peñano. Susunod na ang kalipunan ng mga may init na sports balita na ihahatid ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Opisyal nang inihayag ni boxing legend at dating senador Manny Pacquiao ang kanyang pagbabalik sa boxing ring. Sa kanyang opisyal na Facebook page, ibinalita ni Pacquiao ang laban kay World Boxing Council o WBC welterweight champion Mario Barrios na gaganapin sa MGM Grand sa Las Vegas na nakatakda sa Hulyo 19 o Hulyo 20 oras dito sa Maynila. Ang 8th Division World Champion ay nagbabalik sa profesional na boxing pagkatapos ng halos 4 na taon. Ang kanyang huling laban ay kay Yordenis Ugas noong Agosto taong 2021 na nauwi sa pagkatalo. Kasalukuyan nagsasanay sa Wild Card Gym sa Los Angeles ang dating mambabatas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawig ng Talk and Text ang kanilang sunod-sunod na panalo laban sa Rain or Shine 111-103 sa PBA Philippine Cup na ginanap sa Inares Center sa Antipolo nitong Miyerkules. Binura ng tropang 5G ang 14 na puntos na pagkadehado kung saan nangunguna ang Elasto Painters 31-17 sa unang quarter. Nakarecover naman ang TNT sa ikalawang quarter at kinuha pa ang abante 44-42 bago tapusin ang first half na may 45-44 abante. Pinagpatuloy ng TNT ang magandang opensa sa second half kung saan gumawa si Poy Eram ng 12 puntos, Calvin Oftana na may 11 markers at RR Pogoy na nakascore ng 10 puntos sa third quarter para sa kabuang 33 puntos.
Sa huli, pinangunahan ni Pogoy ang tropang 5G sa nalikom nitong 35 puntos habang si Eram ay nagdagdag ng 31 puntos. Si Oftana sa kanyang panig ay nagtapos na may 28 puntos, 8 boards at 3 assists para mapaganda ng TNT ang kanilang record sa 4-3. Pinangunahan naman ni Andre Karakot ang Elasto Painters sa natipon nitong 20 puntos habang sina Gian Mamuyak at Jonard Clarito ay nagambag ng 18 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod kung saan dumulas sa kaparehong record na 4-3 ang koponan. Sa naunang laban, bumalik sa pagkapanalo ang Meralco pagkatapos pabagsakin ang Blackwater 103-85. Binawi ng Bolts ang makakasunod na talo laban sa TNT at Magnolia para mapaganda ang kanilang record sa 4-5 habang nakuha ng Bossing ang ikatlong sunod-sunod na pagkatalo para bumagsak sa 1-5 kartada. Pinangunahan ni na Chris Newsom at CJ Cancino ang opensa ng Bolts kung saan nakalikom si Newsom ng 19 na puntos, 7 boards, 1 assist at 3 steals habang nagdagdag si Cancino ng 14 na markers. Nagambag naman sina Chris Banchero at Raymar Jose ng 13 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, binuhat ni na Christian David at Cedric Bearfield ang Bossing kung saan nakuha nila ang mahigit sa kalahating ng score na koponan kung saan nakagawa ng 24 na puntos si David habang nakascore ng 23 puntos si Bearfield. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Halos hindi pinagpawisan ang Arellano University kung saan dinominan nito ang Emilio Aguinaldo College sa loob lamang ng 3 sets, 25-18, 25-8 at 25-14 para palawigin ang kanilang magkakasunod na panalo sa NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center nitong Miyerkules. Lumapit ang Chiefs kina AC Ginto at Carl Berdal kung saan nakapagtala ng 12 puntos, 4 na excellent digs at 5 excellent receptions si Ginto sa larong inabot lamang ng 1 oras at 6 na minuto. Nagdagdag naman ang graduating na si Berdal ng 9 na markers at 6 na excellent receptions habang nagtapos sina Jake Pangilinan at Jiwen Sinuto ng may 8 at 7 puntos ayon sa pagkakasunod. Dahil sa panalo, nakuha ng Arellano ang kanilang ikatlong sunod-sunod na panalo simula pa noong natalo sila sa loob ng 4 na sets kontra De La Salle College of St. Benilde para gumanda ang record sa 12-5. Dumulas naman ang Generals sa 5-11 kartada. Sa panig naman ng Women's Division, lumapit ang isa sa mga magagaling na kompanan sa NCAA Women's Volleyball na Arellano University sa pagbabalik sa Final Four pagkatapos dominahin ang Emilio Aguinaldo College sa Season 100, 25-19, 25-15 at 25-23. Umasa ang dating 3-time champions na Lady Chiefs sa opensa ni third-year outside spiker Laika Tudlasan na nakakuha ng 13 puntos galing sa 10 attacks at 3 service aces kung saan umakyat sa 11-6 ang kanilang baraha habang bagsak sa 4-12 ang Lady Generals. Dahil sa panalo, natanggal na din sa kontensyon ang Lyceum of the Philippines University na may 7-8 baraha. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pagwakas sa ating segmentong Balitang Sports, nakuha ng koponan ng Petrogas ang pribilehiyo na irepresenta ang Pilipinas sa Vietnamese Volleyball League. Susuotin ng 2024 to 2025 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference Champions ang uniforme ng national team sa VTV Cup na gaganapin sa Vinphuc Province mula Hunyo 28 hanggang Hulyo 5.
Ito ay pagkarang magtapos sa ika-6 na pwesto ang Gas Angels sa 2025 AVC Women's Champions League kung saan sila lamang ang nakapanalo ng set sa playoffs, subalit kinapos laban sa Bike Motor Volleyball Club ng China. Una nang sumabak sa torneo ang Choco Mucho kung saan nakopo nila ang bronze medal noong taong 2023. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Bibida ang Filipina actress na si Dolly De Leon sa latest 2 season ng Avatar The Last Airbender na ipalalabas ng Netflix. Bukod kay Dolly, bibida rin sa nasabing serye ang kapwa Filipino artist na si John Briones. Gagampanan ni Dolly ang role na twins na sina Lo and Lee, habang si John naman ay ang Sword Master and White Lotus Warrior na si Piandao. Si Dolly ay kasama rin sa cast ng 9 Perfect Strangers Season 2 with Nicole Kidman na nag-premiere nga sa Amazon Prime last May 21. At si Briones naman na unang nakilala sa original cast ng Miss Saigon noong 1989 sa London ay huling napanood sa Hulu series na Class of 09. Umani naman ng positibong reaksyon at komento mula sa netizens ang pagkakasama ng dalawang Pinoy actors sa casting ng naturang online series. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, nagbahagi ng sentimiento si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa kabila ng sunod-sunod na paglutang ng kanyang pangalan sa fashion events na karaniwang ginaganap sa Paris at Milan sa Europa. Sa isang panayam ng Preview magazine, inamin ni Pia na ayaw niya makipagkompetensya sa mundo ng fashion at ayaw niyang maging bahagi ng ganoong sistema. Ayon pa sa beauty queen, mas gusto niyang makilala ang sarili sa panibagong journey na pinasok niya. Hindi lang daw sa pagiging beauty queen kundi bilang isang taong may bagong pananaw at panlasa sa fashion. Simula noong 2023, patuloy ang pag-angat ni Pia bilang fashion maven na kung saan ay lumabas siya sa iba't ibang listahan ng mga influencers to watch out for. Ika nga. Bukod dyan ay palagi rin siyang present sa mga malalaking fashion week shows sa Europa. Kasabay nito, ibinahagi rin ni Pia na ginamit niya ang apelyido
apelyido ng kanyang asawang si Jeremy Johnson para makita raw ng kanyang mga anak na pareha sila ng apelyidong ginagamit. Wika nga niya, it's a bit of traditional move iyon para kay Jeremy pero carry lang daw iyon kay Pia. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Spotted sa California ang anak ni dating senador at boxing icon na si Manny Pacquiao na maitilang kasamang babae. Ayon sa chika ay si Jimuel Pacquiao nga ang nakitang may kasama at holding hands na babae na tinawag ng mysterious girl habang namamasyal sa Los Angeles kasama ang mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao sa kanilang bonding moments. Sa isang Instagram post ni Jinky makikita ang kanilang masayang family day out sa Los Angeles. Kasama sa mga larawang ibinahagi ni Jinky sa kanyang social media ang kaswan nilang pamamasyal sa LA kasama ang naturang mystery girl. May mga kuha rin ng sweet moments na kung saan yumakap at bumeso sa isa't isa sina Jinky at ang naturang dalaga. Bukod dyan, may mga kuha rin ng mag-asawa na nasa Wildcard Boxing Club, ang paboritong tambayan ng ating pambansang kamao. Wala pang kumpirmasyon mula kay Jimuel tungkol sa rumored romance na ito pero kung pagbabasihan ang mga larawang ibinahagi ni Jinky ay mukhang may something sa kanila. Bago nito, naging sila rin ni Kevin Peralejo ng halos isang taon pero naghiwalay sila noong 2020. At sa mga hindi nakakaalam dyan, matagal nang nasa Amerika itong si Jimuel para sa kanyang boxing training. Habang nasa Amerika rin ang kanyang tatay na si Manny at syempre ang kanyang inang si Jinky bilang pag-aanda ng boxing legend sa kanyang inaabangang boxing comeback. Matapos ang 4 na taong pahinga at bigong mailuklok bilang senador ay haharap siya sa WBC welterweight champ na si Mario Barrios sa darating na July 19 sa Las Vegas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, mainit-init pa ito ha. Naghain ng estafa complaint at abuse of confidence ang GMA Network laban sa mga opisyal ng Television and Production Exponents Incorporated or TAPE Incorporated para sa misappropriation of funds na umaabot sa mahigit 37 milyong piso. Respondent sa kasong yon ang mga TAPE executives na sina Romeo Jalosos Jr. na dating presidente at CEO, Romeo Jalosos Sr. na chairman of the board at si Seth Frederick Bullet Jalosos na siyang treasurer ng naturang produksyon. Kasama din sa kaso ay si Malu Choa Fagar na dating COO o Chief Operating Officer at kasalukuyang presidente at CEO. Micaela Magtoto ang dating Senior Vice President for Finance at si Zenaida Buenavista ang finance consultant ng naturang produksyon. Nagugat ang reklamo sa kabiguang i-remit ang advertising revenues na nakolekta ng TAPE mula sa mga kliyente na contractually assigned sa GMA Network sa ilalim ng 2023 Assignment Agreement. Ayon pa rin sa pahayag ng Kapuso Network, sa kabila kasi ng paulit-ulit na formal demands, bigong na i-remit ng TAPE sa GMA ang kita mula sa advertising revenue. Sa halip ay ginamit ito ng TAPE sa kanilang operational expenses na paglabag sa trust agreement sa pagitan ng dalawang entertainment groups. At papanagutin ng GMA Network ang mga responsable sa naturang kaso. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na po, nagbabalik na ang ating kasamang si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
pakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Win Peñano, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.